Isang araw, sa isang bahay-ampunan ay mayroong batang babae na nagngangalang Milan. Siya ay nakatira sa bahay-ampunan sapagkat noong siya ay musmus pa lamang ay sumakabilang buhay na ang kanyang mga magulang. Bakit ba ako nabuhay ng ganito? Bakit hindi nila ako nabuhay ng masaya at may pamilya kasama? Isa-isa nang inaampon ang mga kasama ni Milan sa bahay-ampunan at ito ay dumagdag sa matinding lungkot na nadarama niya. Ano bang mali sa akin? Bakit ayaw nila akong maging parte ng pamilya nila? May mali pa sa akin? Ngunit sa araw na iyon ay may dumating na mag-asawa sa bahay-ampunan at sa kabutihang palad ay kinupkop nila si Milan. Abot tenga ang ngiti ni Milan habang siya ay tumatalon-talon sa saya. Habang bumabiyahe sila pauwi sa kanilang sasakyan ay napatanong si Milan. Bakit ako po yung napili nyo kayo sa iba? Akala ko bang wala mag-aampon sa akin kasi hindi po ako sapat. Alam mo, Milan, dapat hindi mo pandudaan ang iyong sarili. Walang kulang si anak. Para sa amin, sapat ka. Matuto kang magtiwala at mahalin ng iyong sarili. Lahat ng bagay ay nangyari dahil ng dahilan ito. Kagaya na lamang ang pag-ampon namin ng pawin sa iyo. Makalipas ang isang oras na biyahe ay nakauwi na sila sa kanilang tahanan. Ipinakilala ng mga bagong magulang ni Milan ang anak nilang babae na si Abigail sa kanya. Ngunit, base pa lamang sa reaksyon ng batang babae ay halatang hindi nito gusto si Milan. Kinabukasan sa kwarto ni Abigail. Asan na ba yung bracelet ko? Ano bang hinahanap mo? Ikaw ang kumuha ng bracelet ko, no? Ibalik mo yan sa akin, bigay yun ni Mom and Dad! Hindi ako kumuha ng bracelet mo. Ano bang nangyayari dito? Nawawala po kasi yung bracelet ko at sa tingin ko, si Milan po ang kumuha nun. Saan mo ba huling nilagay? Andito lang naman po yun sa bag ko. Bakit andito yung bracelet ko? Wala siya dito kanina ah! Hay nako anak. Alam mo Abigail, huwag ka kagad magbintang ng kahit sino kung wala ka namang ebidensya. At saka, hindi mo pa naman lubusang nakilala si Milan, di ba? Abigail, ang pag-ibig ay hindi nabubuhay kung walang tiwala. Pamilya na tayo ngayon kaya dapat magtiwala tayo sa isa't isa para mas lalong tumibay ang pagsasamahan natin. Kung ang pundasyon ng isang pamilya ay pag-ibig, hindi ito masisira kailanman. Sa araw na iyon, para makabawi kay Milan, inaya ni Abigail si Milan para gumala sa parke. Sa kanilang paglalakad ay may nakita silang pulube na humihingi ng tulong. Dahil sa awa ay agad naman itong tinulungan ni Abigail. Nagtaka si Milan sa ipinakitang kabaitan ni Abigail sapagkat hindi naman ito ganito noon. Ba't mo binigyan yung pulubi? Hindi mo naman siya kilala. Baka nagpapanggap lang yun. May isang tao kasing nagsabi sa akin na kung dapat anong meron ako ay ibahagi ko sa iba. At sabi rin kasi ni Mami na hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Kung kaya, mahalaga ang pag-ibig sa lipunan sapagkat dito natin makakakamtan ang kapayapaan ng bawat isa. Matapos silang magsama ng ilang buwan bilang magpamilya ay naisipan nilang mag-family outing sa mall. Panay ang pangiti at pagkaway ni Abigail sa mga taong nadadaanan niya. Nagtaka ang mga magulang ni Abigail kung bakit bigla itong bumait dahil hindi naman ito ganito dati. Anak, parang may nagbago sa'yo ngayon na. Parang bumait ka ata. Oo nga, anak. Napagtanto ko po kasi na kahit man lang sa simpleng pagngiti at pagtango ay maipaparanas natin sa kapwa na tayo ay may pag-ibig sa kanila. Malawak ang daigdig, ngunit hindi ito hadlang para hindi natin maiparamdam sa bawat isa ang pag-ibig. Iisa lang ang buhay, kaya wag nating sayangin sa hindi makabuluhang bagay. Kung kaya't ituon natin ito sa pamilya, sarili, lipunan at sa ating daigdig. At pagkatiwalaan natin ang isa't isa dahil hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala.